Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kakaibang kakanin na buko pandan biko. Tara, simulan na natin. Siyempre ay kukuha tayo ng 3 pirasong pandan. Hugasan lang muna natin ito and set this aside. Meron tayo ditong 1 cup ng malagkit na bigas or glutinous rice at hugasan lang muna natin ito ng 3 beses. After natin ito mahugasan ay malagay na tayo dito ng 3/4 cup of water at malagay tayo dito ng pandan. Saingin lang muna natin ito at kapag naluto na ay wagwagin na natin. At paglalagay nga pala natin dito ay meron ng dahon ng saging na nalinis ko na at napasadahan ko na sa apoy. Nilagyan ko na ito ng coconut oil para hindi ito magdikit mamaya. Over medium heat, nilagay ko na rito yung ating kakanggata, pandan leaves at ng ating asin, syempre para pampa-enhance at para pampabalance. Asukal at syempre ng ating pandan essence. Haluin lang muna natin ito hanggang sa matunaw yung ating asukal. Then nilagay ko na rito yung ating sinain ng malagkit na bigas. Ito ay kailangan lang natin lutuin hanggang sa ma-absorb yung pinakakakanggata natin dito. At dapat ay continuous yung ating paghalo-halo dito kasi ay para maiwas itong masunog. At kapag naririnig natin na ito ay sizzling, ay okay na to. Tanggalin na lang natin yung ating buko pandan leaves. At kapag luto na nga yung ating buko pandan biko, ay hinati ko lang ito sa gitna. Then i-transfer natin ito dito sa ating lalagyanan. Ito muna yung ating first layer. At para mapabilis yung paglapat natin dito at hindi dumikit sa ating spatula, ay nilagay ako dito ng coconut oil. Naku, naubusan na talaga ako ng buko. Kaya naman, homemade buko ko na lang ito. Kung gusto niyo yung mapanood, makikita naman ito sa ating Facebook page. Pakiclick na lang or pakitype, homemade buko, ang sarap, grabe. At yung natira naman ang ating buko pandan biko ay nilagay na natin dito sa pinakaibabaw. Again, spread lang natin ito at huwag kalimutan na lagyan ng ating buko oil para madali itong ma-spread. At para naman sa ating latik toppings ay coconut cream lang, brown sugar at kaunting asin. Pakuluan lang ito hanggang sa maglapot. Pero mas maganda guys talaga kung gagamit tayo dito ng muscovado para naman talagang kagandahan ng kulay at mas maganda talaga yun. Yun talaga ginagamit ko talaga dito pero walang muscovado sugar dito sa ibang bansa. I-spread lang natin ito ulit at this time ay pwede na itong iserve. Pero syempre kung gusto nyo pa ito mapa-level up or gagawin itong malagkit na bibingkang malagkit, ay pwede natin itong i-broil over 180 degrees Celsius at hintayin lang ito na maluto yung pinakaibabaw o mag-toast. Ayan, ang ganda, diba? So, bago natin ito hatiin, ay kailangan na palamig lang muna natin ito i-room temperature for at least 30 to 60 minutes. O, diba? Napakaganda rin itong ibenta. Naku, dudumugin ang inyong paninda. And now it's done, our buko pandan biko. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano yung isang pinalaman natin dito na hinomade natin kasi naubusan na tayo? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Nako guys, dito nga pala sa Ang Sarap Grabe ay marami na tayong nagawa ng iba't ibang flavor o iba't ibang paraan sa paggawa ng biko or bibingkang malagkit. Mapapanood yan dito syempre sa Ang Sarap Grabe. Napakaganda talaga ng ating buko homemade kasi hindi talaga siya natunaw. Ayan, talaga naman makikita nyo na hindi siya nag-blend dito kasi yung ibang homemade na buko ay talaga namang natutunaw kasi ang gamit natin dito talaga ay jelly lang. Pero ayan na nakikita nyo, buong buo pa talaga. So ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!